Ang timing belt po ay napakatagal lang ginagamit sa mga makina natin. 1962 po yan nung unang ginamit sa isang mass-produced car. At pagdating po ng 1970s, naging popular na to. Kaya yung ibang mga car manufacturers ay nagkaroon na ng mga kani-kanilang mga versions ng mga makina na naka-timing belt. Kasi naman marami po itong benefits. Mas magaan po ito, mas tahimik ang andar, mas madaling palitan, mas mura, tapos hindi ito nangangailangan ng lubrication. Ang cons nga lang nito ay mas madalas ka magre-replace nito kung ikukumpara mo sa timing chain. Nagkaroon na rin po ako ng mga sasakyang naka-timing belt katulad ng Toyota Tamaraw FX na diesel at saka yung Mitsubishi Adventure na diesel. Parehas po yung naka-timing belt. At kung magpalit po ako ng belt niyan, around mga 60,000 kilometers. Pero kuminsan napapaaga kapag nasisiraan ako ng oil seal kasi nagkakaroon po ng leak. Yung langis ngayon na nag-leak napupunta dun sa timing belt. So kapag na-discover ko na tumutulo yung langis at na-trace ko yan dun sa may oil seal at nalagyan yung timing belt, pinapalitan ko na po yung timing belt. Yan po kasi yung timing belt ay gawa sa rubber. Kasi guys, para po sa maraming mga mechanic or kahit hindi mekaniko basta nakakaintindi sa makina, automatic po yan na yung mga rubber parts ng makina ay dapat hindi kumokontak sa langis or very minimal lang ang kontak sa langis. Kasi kaya po talagang sirain ng langis ang rubber. Tulad na lang nasabi ko sa inyo kanina, yung oil seal. Gawa po yan sa rubber. Kaya lang, talagang yan po kasi ang ginagamit ng materyales sa paggawa ng oil seal. Dumadating po yung time na namamagayang oil seal at saka nadideform dahil in contact po siya sa langis. Kaya mapapansin nyo sa makina, kakaunti dyan ang rubber parts na nalalagyan ng langis. Usually mga maliliit na parts lang na madaling palitan at saka yung mga parts na hindi gumagalaw tulad nga po ng oil seal. Kaya marami po mga mekaniko at saka mga owner ng shops ang tumataas ang kilay kapag nakaka-encounter sila ng makina na yung timing belt ay sadyang nababasa ng langis. Tulad na lang po ng ilang mga Ford models na hindi lang basta nababasa ng langis yung timing belt nila, may mga pagkakataon pa na talagang nabababad ito. 2007 po nung unang naglabas ang Ford ng makinang gumagamit ng wet timing belt. Pero before 2007, ang same makina na yan ay naka-timing chain po mula dun sa crankshaft hanggang dun sa diesel injection pump nito. Then mula naman po dun sa fuel pump patungo doon sa camshaft ay naka-dry belt. Na kung ako ang tatanungin nyo ay okay naman yung ganyang design. Kaya nakakapagtaka po na late 2007 ay kinonvert nila yung ganyang design, inalis nila yung timing chain at pinalitan nila ng timing belt. Tapos ang nakakapagtaka pa dyan ay mas hinabaan po ng Ford yung recommended service schedule nito. Yun daw pong dry belt na nagpapaikot doon sa camshaft ay hanggang 160,000 kilometers. Pero yung wet belt na nakakonekta naman doon sa crank ay kayang umabot ng hanggang 240,000 kilometers or 10 years, whichever comes first. Mas tatagal daw po yung wet belt kasi ito daw po ay nalulubricate ng langis. So sa first time na maririnig mo yan, magtataka ka talaga. Sasabihin mo ngayon, kailangan na palang ilubricate ngayon ang timing belt. Dati naman hindi. Mapapatanong ka ngayon, hindi kaya yan mamamaga? Kasi yun ang usually nangyayari sa mga goma na nalalagyan ng langis, mamamaga po yan. Ang sabi naman po ng Ford ay iba daw kasi yung dinesign nila na belt, especially made daw ang rubber niyan. Kasi ginamitan daw po yan ng tinatawag nilang HNBR or Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber. Tapos may special coating pa daw yan na tinatawag naman nilang PTFE. Sa loob naman daw nito ay may high strength fiber. Mas okay daw po yung dinesign nilang belt na yan at mas magbe-benefit daw po yung mga customers nila dyan. Kasi number one, mas mahaba daw po yung recommended service nito. And then, mas lalo daw tumahimik yung makina. And dahil daw sa nalulubricate na yun yung belt, ay na-reduce nila yung friction nito. At yung pagkaka-reduce ng friction, nagre-result sa mas magandang fuel efficiency. Makakatipid na daw ngayon ng 1% sa fuel consumption. Marami naman pong naniwala kasi maraming bumili ng mga ganitong design ng makina ng Ford. So after 5 years, pagdating po ng 2012, ang sabi ng Ford ay very successful yung kanilang wet belt design. Kaya naggawa po sila ng isa pang makina na gagamitan din nila ng wet belt design.
At yan po ay yung makina na 1.0 3-cylinder turbocharged gasoline engine na tinatawag na EcoBoost. Tapos ginamit po ito sa iba't ibang Ford models tulad ng EcoSport, Fiesta at Focus na naging available dito sa Pilipinas. And then after 13 years, ngayon 2025 na, bukod sa maraming nakabili niyan dito sa Pilipinas, syempre mas maraming nakabili niyan sa Amerika at sa iba pang mga bansa buong mundo. Sadly, hindi po naging maganda ang reputation nitong EcoBoost engine. Actually, nabansagan pa nga itong EcoBoom dahil napakarami pong sumakit ang ulo sa makina na ito na mayroong wet belt. Yung mga nakabili po kasi niyan, especially sa Amerika, inaasahan talaga nila na aabot yan ng hanggang 240,000 kilometers or 10 years na hindi mo papalitan yung belt. Kaya lang, napakalayo po niyan sa katotohanan kasi napakaraming nagkaroon ng premature belt failure. At yung mga naputulan ng belt, nasiraan ng makina, ay inaabot na magpa-overhaul ng makina nila. Sa Amerika at Europe pa naman, napakamahal magpa-overhaul ng makina kaya may mga pagkakataon na hindi na pinagagawa at dinediretso na lang nila sa scrapan. Tapos maraming cases na kahit hindi ka maputulan ng belt, ay nadidiscover nila na nagde-deteriorate ito bago pa dumating dun sa 240,000 kilometers. Yung iba nga, wala pang 100,000 kilometers, kapansin-pansin na yung deterioration ng belt. Kaya ang nangyayari, napapagastos din sila kasi pinapalitan din nila yung belt ng mas maaga, which is masakit din sa bulsa kasi hindi pumura yung belt na yan, tapos hindi rin pumura ang magpaservice sa kanila. Kumusta naman daw po yung 1% na fuel savings na ibinibida ng Ford? So, kwentahin po natin ng konti, assuming na totoong makakatipid ka ng 1% sa fuel consumption. Let's say na lang na umuubos ka ng 100 liters of gasoline sa isang buwan. So, kung ita-times mo yan sa 12 para isang taon, yan ay magtototal ng 1,200 liters. Ang 1% naman po ng 1,200 liters ay 12 liters. Kung naghahalaga naman po ng 60 pesos ang isang litro, so 12 times 60, yan po ay nagtototal ng 720 pesos. So roughly, yan po yung masisave nyong halaga ng fuel, 720 pesos sa isang taon kung kumukonsumo kayo ng 100 liters isang buwan. Kayo na lang po mag-judge kung sulit po yung 720 pesos isang taon. Alam nyo guys, sa pagre-research ko nitong kwentuhan natin ngayon, hindi po ako nagbase dun sa mga comments na nababasa ko sa social media kasi karamihan naman po ng mga nagko-comments dyan ay either hindi Ford yung sasakyan nila kaya kinokontra nila yung Ford or wala naman talaga silang sasakyan. Ang mga pinagbasihan ko po ay yung napakaraming videos na mapapanood nyo online na mga mekanikong naggagawa ng mga makinang ito na nag-fail dahil dyan sa wet belt. Lahat po ng mga mekaniko na yan, sasabihin po niya na from the start pa lang alam ko na hindi talaga magandang idea na nababasa at nalulublob yung timing belt sa mainit na langis ng makinang umaandar. Lalo na kung yung makina ay may turbo kasi yung mga makinang may turbo, mas mainit po yan kaysa dun sa mga naturally aspirated engine. Ang conclusion po ng mga mekaniko na ito ay hindi daw talaga naging effective yung binibida ng Ford na specially designed belt nila. Hindi daw po ito completely resistant sa damage na kayang gawin ng mainit na langis sa loob ng makina. Lalong-lalo na kung yung may-ari ng sasakyan ay tamad mag-change oil o kaya naman gumagamit ng mga langis na hindi nire-recommend ng manufacturer. Pero kahit daw sundin mo yung brand at saka viscosity ng langis na sasabihin sa iyo ng Ford, ay bihirang-bihira daw na makaka-encounter ka ng ganyang makina na aabot sa 240,000 kilometers nang hindi masisira. Sabi din po ng mga mekaniko, mas prone sa sira yung mga ganitong makina na may wet belt doon sa mga lugar na maiinit tulad dito sa Pilipinas o kaya naman sa Africa or sa mga bansa sa Middle East. Prone din po sa sira yung mga sasakyan na palaging short trips lang ang ginagawa o kaya naman yung mga sasakyan na madalas nasasabak sa mga matatraffic na kalsada na stop and go ang andar. Tapos kung halimbawa naman yung makina mo hindi nga nasira yung belt pero nagkaroon naman ng sira yung fuel injection mo, nagkaroon ng leak.
So maglilik po yung gasolina niyan, mahahalo dun sa oil. Mas lalong mapapabilis yung pag-deteriorate ng wet belt. O pwede yang maputol nang wala sa panahon. Ang isa pa daw pong hindi maiiwasan sa paggamit ng mga ganitong makina na may wet belt, napipiraso daw po ito ng maliliit pa konti-konti. Ngayon yung maliliit na pirasong rubber na yan na galing dun sa belt, eventually ay mapupunta at babara doon sa oil strainer. At kapag barado na po yung oil strainer, magre-result po yan sa oil pressure loss na eventually magiging cause para hindi ma-lubricate ng maayos yung mga moving parts ng makina. Ang pagbabara pa naman po ng oil strainer ay hindi mo masosolusyonan sa simpleng pag-oil change lang. Ang gagawin talaga dyan ay kakalasin mo yung oil pan at saka yung strainer mismo para malinis mo ito ng maayos. Ang masakit po niyan ay maraming mga European brands ang nakigaya tulad ng Peugeot, Vauxhall, Opel, pati Volkswagen. Tapos mayroon din pong isang Japanese brand ang nakigaya dyan at yan po ay ang Honda. Kasi gumawa rin po sila ng 1.0 turbocharged engine na inilagay nila sa Civic. Pero ang alam ko, hindi nakarating dito sa Pilipinas yung ganyang version. Ngayon, lahat po ng mga car manufacturers na yan na nakigaya sa Ford, naka-experience din sila syempre ng mga wet belt failures. Yung wet belt, para sa akin, isang design ng makina na hindi talaga successful. Tapos, nakapagdulot lang ito ng hindi magandang publicity para doon sa mga car manufacturers, especially sa Ford. Kasi sila yung nagpauso nito. Ang nangyayari pa niyan, pati tuloy yung mga gawa nila na hindi naman naka-wet belt ay nasasabihan na may reliability issues din. Ang good news naman po nito, yung mga European car manufacturers na nabanggit ko kanina na nakigaya sa Ford ay nakapag-isip-isip na hindi na daw nila gagamitin yung wet belt sa mga susunod na gawa nila at babalik na lang sila sa dry belt which is tried and tested na. Ang hindi ko lang po alam ay kung makikisabay dyan ang Ford or patitigasan nila at patuloy na i-develop itong wet belt design nila. Pero sana wag na. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting research ko tungkol dyan sa wet belt design ng Ford. Sana wag ma-offend dyan yung mga naka-Ford. Ito naman po ay napapagkwentuhan lang. Ngayon guys, kung meron kayong mga gustong i-comment dyan na idadagdag dito sa mga sinabi ko or meron kayong gustong i-correct, malaya nyo po yung magagawa sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like tsaka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikpik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!